Kabanata 431. Iyon, lamambot ang tinig ni Luna habang marahan niyang tinapik ang likod nito. Darating din ang araw na iyon. Huwag kang masyadong mainip. Luna, nasabi ko na dati, ang tanging kailangan mo lang pag-isipan ay kung tunay mo ba akong mahal, at hanggang ngayon, iyon pa rin ang mahalaga. Kapag pumayag ka, walang sino man at walang anumang makakapidyo sa iyo na maging asawa ko. Ipinapangako ni Lucas sa kanya na walang impluwensya ng pamilya o panghihimasok mula kaninuman ang makakaapekto sa kanyang magiging desisyon. Alam ko, huwag mo nang pansinin si Sir Zachary. Wala naman siyang alam sa totoong nangyayari, at malamang nasabi niya iyon dahil inakala niyang ayaw mong ipaalam sa publiko ang tungkol sa atin, pero kung tutusin, saglit na huminto si Luna, bahagyang nakakunot ang noo. Ano nga ba ang ibig niyang sabihin kanina? Siguro pinag-aralan niya ang pagkakakilanlan mo matapos ang nangyari sa shooting range noong nakaraang araw, sagot ni Lucas. Bahagyang nakakunot ang noo ni Luna. Ang ibig mong sabihin, alam niya na ako ang adoptive na anak ng pamilyang Windsor, o kaya alam niya na totoong pamangkin niya ako. Kaya naman nagtatanong lang siya dahil nag-aalala. Pero hindi naman kinikilala ng mga Smith si Ingrid ngayon. Paano kaya siya mag-aalala tungkol sa isang taong hindi man lang kinikilala ni Ingrid Smith? Hindi mo ba napapansin na gusto ka talaga ni Zachary? Tanong ni Lucas na may bahagyang inis sa mukha. Nang mapansin ng iba ang kanyang sariling kayamanan, naiinis siya. Talaga, namutla si Luna sa gulat. Akala niya kasi ay mabait at magiliw lang si Zachary sa kanya. Lahat iyan ay dahil sa galing mo sa pagbaril. Wala na siyang inaasahan sa wala niyang kwentang anak, kaya ibinuhos niya ang pag-asa niya sa'yo. At malamang, hindi pa rin siya sumusuko sa balak na kunin ka sa kanyang koponan. Kaya mas mabuti pang lumayo ka na sa kanya, babala ni Lucas. Tumanggaw si Luna. Nasabi ko na nga na hindi ako sasali sa koponang iyon. Bukod pa roon, mawawala ang kalayaan ko kapag nandoon ako. Kung ipagbabawal pa akong makita ka ng ilang linggo, baka talagang mamiskita ng todo hanggang sa mapagod na lang ako kakaisip sa'yo. Lamambot ang kanina'y mahigpit na mukha ni Lucas. Niyakap niya si Luna at hinalikan sa pisngi, saka siya tumingin dito ng diretso. Luna, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Hindi kailanman darating ang araw na iyon. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong magbago ng isip. Pasensya na, nakaistorbo ba ako? Pabirong sabi ni Lucian habang tinatakpan ang kanyang mga mata gamit ang mga kamay niya. May nangyari ba? Tanong ni Lucas. Oo, mukhang may bisita tayong magdadala ng gulo. Lumabas ka at tingnan mo, sagot ni Lucian. Ilang sandali ang lumipas, naroon na sina Lucian, Lucas, at Luna sa kanilang harapang bakuran. May nakapatong na malaking bouquet ng itim na mga bulaklak, ang hamog sa mga talulot ay kumikislap sa dim na liwanag, nagdudulot ng kakaibang kaba at pangamba. Ito'y, nakakunot ang noo ni Luna habang tinitingnan ang bouquet ng bulaklak. Kung hindi ako nagkakamali, ito ba ay isang blackthorn apple? Tumanggo si Lucian. Oo, kung ibibigay mo ang itim at malas na bulaklak na ito sa kaarawan ng isang tao, malinaw na may naghahanap ng gulo. Tumingin si Luna kay Lucas at nakaramdam ng kakaibang kaba. Naalala niya ang kahulugan ng blackthorn apple. Paghihiganti. Naisip niya, baka naman sobra lang ang iniisip niya. Wala namang ipinapakitang emosyon si Lucas sa mukha, kaya wala talagang makakaalam kung ano ang iniisip niya sa sandaling iyon. Gusto mo bang tingnan ang security cameras? Tanong ni Luna. Binuksan ni Lucas ang kanyang telepono at binuksan ang mga footage mula sa security camera. Matapos itong suriin ng ilang ulit, napansin nilang bigla na lamang lumitaw ang bouquet ng bulaklak. Nakakunot ang noo ni Luna. May tinanggal na parte ng footage. Imposible na ang mga bulaklak ay lumitaw mula sa wala. Kitang-kita na may binago o inedit sa footage sa isang paraan. Mababaw na mga panlilin lang, paano niya nagawa ito laban sa kapatid ko? Sabi ni Lucia na galit. Muling binuksan ni Lucas ang screen ng telepono niya ng ilang beses. Mukhang nagda-download siya ng ilang software. Ilang minuto ang lumipas, muling binuksan niya ang footage, at ngayon ay nakita na nila ang isang anino. Sa footage, may isang lalaki na dahan-daang papalapit. Nakaitim siyang damit at pantalon, halos magsanib na sa dilim ng gabi. May dalang bouquet ng itim na bulaklak habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa pintuan ng bahay. Yumuko siya at iniwan ang bulaklak doon, saka muling tumayo at tiningnan ang paligid. Mahina ang ilaw at nakaitim siyang face mask kaya't natakpan ang kanyang mukha, kaya't isang malabong anino lamang ang makikita. Tahimik siyang nakatayo roon ng ilang sandali. Biglang tumangala ang lalaki at naglakad patungo sa security camera. Para sa kanila, pakiramdam nila'y direktang pinagmamasdan sila ng lalaki sa pamamagitan ng camera, halos hamunin sila sa kanyang kapal ng mukha. Hindi nagtagal, umatras ang lalaki at umalis, may ilang itim na talulot na nahulog mula sa bouquet, saka siya naglaho sa dilim ng gabi. Bro, tiningnan ko na. Bulaklak lang yan, walang delikadong laman. Malamang biro lang to, paliwanag ni Lucian. Kinuha ni Lucas ang mga bulaklak at tiningnan ito ng mabuti. Sa kanya iniabot kay Lucian at sinabi, itapon mo na ito. Sige, tumanggo si Lucian. Masama kung makita ito ng matanda. Hindi na mamalayang tumingin si Luna sa dilim habang sinusundan si Lucas. Sino kaya to, na magbibigay ng bulaklak sa isang araw na ganito? Huwag mo siyang intindihin, mga taong walang magawa lang iyon, tapik ni Lucas sa ulo niya, tila walang pakialam sa kakaibang pangyayari. Biglang may narinig silang hingal na tinig mula sa likuran, isang katulong ang tumatawag,
First Master, nandito na po kayo. Naghihintay po sa inyo ang Master at Madam. Sige, sagot ni Lucas, sa kanya pinaalalahanan si Luna, hintayin mo ako, huwag kang aalis kahit saan. Ma'am, okay, bilasan mo na, sagot ni Luna. Sandaling nagmuni-muni si Luna habang mag-isa matapos umalis si Lucas. Maaaring hindi malaking bagay ang mga bulaklak para kay Lucas, pero ang lalaki sa security footage, may ibinigay siyang kakaibang pamilyar na pakiramdam kay Luna. Sa silid-aralan. Halika, umupo ka. Diretso si Lawrence sa punto. Lucas, mukhang malaking pagbabago ang nangyari sa Little Treasure sa lakas ng kanyang pulso, pati na rin sa paraan ng kanyang paglakad at sa kanyang pangangatawan. Sa kabuuan, mas maganda na siya kaysa dati. Nagkaroon ba siya ng espesyal na training kamakailan? Ma'am, kumuha kami ng isang martial art master para sa kanya, sagot ni Lucas. Handa ba ang Little Treasure na matuto? Magaling siyang natututo hanggang sa puntong ito. Naiintindihan ko, sige, tumango si Lawrence na halatang kontento. Tama, Lucas, magkasama na ba kayo ni Luna ngayon? Tanong ni Cassandra na pilit na nagmumukhang casual. Hindi, sagot ni Lucas. Inaasahan iyon ni Cassandra, alam niya ang personalidad ng anak niya, hindi mabilis ang kanilang pag-usad. Sa ganitong ugali ng anak niya, kahit na nasa relasyon na sila ngayon, maaaring matagal bago sila ganap na magsama ng babaeng iyon. Pagkatapos, nagmungkahi si Cassandra, natatakot ka ba na baka makita kayo ng mga mamamahayag? Bakit hindi mo nalang bilhan siya ng bahay? Diyan na rin kayo magstay ni Little Treasure. Tumingin si Lucas sa kanyang ina. Naintindihan ni Cassandra na medyo napabilis niya ang kanyang tono, kaya sinubukan niyang takpan iyon. Ibig kong sabihin, sobrang busy talaga kayong dalawa, lalo na siya. Siguradong maaga siyang umaalis at gabi na siya babalik, kaya sino ba ang kadalasang nag-aalaga kay Little Treasure? Mas madali kung magkasama na kayo. Pwede rin akong mag-ayos ng ilang katulong para sa inyo. Hindi ba't magandang ideya iyon? Tila sumang-ayon si Lawrence sa kanya at sinuportahan ang ideya, ilagay ang bahay sa pangalan niya, karapat-dapat siya sa lahat ng ito sa pag-aalaga kay Little Treasure sa matagal na panahon. Kabanata 432. Sa wakas, parehong kinilala nila ang impluwensya ni Luna kay Little Treasure at umaasa silang makapaglaan siya ng mas maraming oras sa pagtuturo at pagpapalaki sa bata. Ngunit hindi pa rin nila siya lubusang pinagkakatiwalaan. Kaya iminungkahi rin nila na maglagay ng ilang katulong na magsisilbing tagapagbantay. Okay lang. Ayos na kami sa ngayon, napagtanto ni Lucas kung ano ang balak nila at tinanggihan ang alok. Nakakunot ang noo ni Lawrence. Ayos na ngayon, maaaring hindi kayo makita ni Little Treasure ng ilang araw kung sobrang busy ninyong dalawa. Kailangan pa ninyong maging palihim sa bawat pagkikita. Kaya nga sabi ko, may problema sa kanyang career, bakit hindi na lang niya iwan? Tama yun, hindi ba mas mabuti kung magbitiw siya sa trabaho at ilaan ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga kay Little Treasure? Hindi naman namin siya gagawing masama. Tahimik si Lucas habang nakatingin sa dalawang nakatatanda. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya, ang ibig niyo bang sabihin, pwede siyang maging full-time na housewife kapag nagbitiw siya sa trabaho? Nagulat sina Lawrence at Cassandra. Full-time housewife, ano ba iyon? Ang plano nila ay gawin siyang pribadong guro ni Little Treasure. Alam iyon ng brat at sinubukan niya ipahayag ito sa ibang paraan. Kung iyon ang ibig niyo, pwede kong pag-isipan, sabi ni Lucas. Mukha namang nawalan ng magawa si Cassandra. Lucas, napakaraming magaganda at kahangahangang babae, bakit siya pa ang napili mo? Dati niyang inakala na hindi interesado ang anak niya sa mga babae, ngunit ngayong sigurado na siya na may gusto nga ang anak niya, bakit hindi na lang ibang mas kahangahangang babae, isang taong mas karapat-dapat sa kanya? Alin sa bahagi ni Rebecca ang hindi mas maganda kaysa sa kanya? Galit na tanong ni Lawrence. Tumayo si Lucas at inayos ang kanyang manggas, handang umalis. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at sinabi sa seryosong tono, siya lang ang babaeng kayang magpatigas sa akin. Namangha sina Lawrence at Cassandra, hindi makapagsalita. Habang nanatili silang tahimik, lumingon si Lucas at dagdag pa sa seryosong tono, kung gusto niyo ng mas maraming apo sa hinaharap, pakiusap, pretuhin niyo ng maayos ang magiging ina ng apo ninyo. Pagkatapos, lumakad siya palayo, iniwan ang mag-asawa na nabigla at tuluyang nagulat sa kanyang sinabi. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi na sa sarili ang mag-asawa. Ang brat na iyon. Talaga bang ganito siyang makipagsalita sa mga magulang niya? Galit na sabi ni Cassandra, saka siya kinakabahang tumingin kay Lawrence. Lawrence, sa tingin mo ba, seryoso si Lucas? Paano ko malalaman? Namutla at hindi makapaniwala si Lawrence. Sa tingin ko, posible talaga, kung hindi, bakit kaya sobrang tapat ng anak mo sa babaeng iyon? Lumabo ang mukha ni Lawrence at nanatiling tahimik. Kung si Lucian ang nagsabi niyan, sigurado siyang paluhain niya ito, ngunit ito ay galing sa kanyang panganay na anak at kung pagbabasehan ang mga nangyari nitong nakaraang taon, malamang na totoo nga. 5 taon na ang nakalipas, sobra silang nagalala at umabot pa sa ilang matinding hakbang, na lalo lamang nagpahirap sa sitwasyon. Sa huli, iniiwasan na ni Lucas ang mga babae at maaaring nagkaroon nga ng malubhang epekto. Biglang may naisip si Cassandra na ikinatuwa niya at nagsimulang maglakad-lakad sa silid. Isang apo, ang saya siguro kung babae. Ang ganda-ganda ng batang babae, magiging maganda rin ang anak niya, saka hindi na magiging mag-isa si Little Treasure.
Nagmumura si Lawrence nang marinig si Cassandra na nagmumuni-muni sa sarili, anong iniisip mo dyan? Bagamat halata ang kanyang galit sa mungkahi na si Luna ang magiging ina ng apo nila, may bahagyang pananabik din siya sa sarili. Wala siyang anak na babae at lahat ng anak niyang lalaki ay medyo alalahanin, kaya kung magkakaroon siya ng cute na apo na babae. Hindi pwede, tama na, hindi siya papadaya sa patibong ng brat na iyon. Gayunpaman, epektibo ang taktika ni Lucas. Naitanim na sa kanilang isipan ang imahe ng apo na babae. Isang cute na apo na babae. Sa Platinum Palace, maingat na inilagay ni Luna si Little Treasure, na mahimbing na natutulog, sa kama at tinakpan siya ng kumot. Nanatili si Luna sa tabi ng kama at pinagmamasdan ang malambot at maputing mukha ng Little Bun. Lucas, sa tingin mo ba na sobrang astig ng ating Little Treasure ngayong gabi? Yep, parang ako lang, sagot ni Lucas. Habang tinitingnan ang seryosong mukha ni Lucas, natawa si Luna. Ma'am, tama ka, parang ikaw nga. Kung iisipin mo, lahat ng iyon ay dahil sa iyo sa pagligtas ng gabing iyon. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko nang sigawan ni Toby si Little Treasure, pero binigyan mo ako ng senyales, pero paano kung hindi nagsalita si Little Treasure noong sandaling iyon? Tanong ni Luna. Uulitin ko na lang ang DNA test namin, sagot ni Lucas. Nawala ng salita si Luna. Ang tiwala talaga niya sa sarili sa kanyang mga gin. Sinasabi ba ni Lucas na hindi magiging ganon kawalang kwenta ang anak niya? Ayos lang yan, Little Treasure ay talagang anak mo. Kung sino ang ama, siya rin ang anak. Haha. Luna, biglang tumitig sa kanya si Lucas. Ma'am, anong meron? Nag-aalangan si Lucas bago magsalita. Alinlangan ka ba? Ano ba ang iniisip mo? Mukhang nalilito si Luna. Na hindi mo tunay na anak si Little Treasure. Medyo kinakabahan si Lucas habang nagtatanong. Kumurap si Luna at agad na sumagot, bakit naman ako mag-aalangan? Wala akong pakialam kahit hindi mo tunay na anak si Little Treasure. Gusto niya si Little Treasure dahil si Little Treasure siya. Wala itong kinalaman kung kaninong anak siya. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya ang isang malakas na koneksyon sa kanya. Mula pa noong unang beses niya itong makita. Tuwing nakikita niya si Little Treasure ay napupuno siya ng matinding saya. Dahil sa sagot ni Luna, napangiti si Lucas. Mabuti na rin iyon, mas mabuti na kaysa hindi magtanong. Lucas, ano ba ang pinag-usapan ninyo ng mga magulang mo kanina? Halos sigurado si Luna na tungkol sa kanya ang usapan, kaya hindi niya napigil ang mausisa. Tiningnan siya ni Lucas at sagot nito, pinag-usapan namin ang anak nating babae. Kailan pa tayo nagkaroon ng anak na babae? Nagsinungaling ka ba sa kanila na buntis ako? Paano naman ako hahanap ng bata para sa kanila kapag dumating na ang panahon? Biglang kinabahan si Luna. Hindi, sagot ni Lucas. Tahimik na naghintay si Luna, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Sinabi ko lang na ikaw lang ang kayang magpatigas sa akin, kaya kung gusto nilang magkaroon ng kapatid na babae si Little Treasure, sa'yo sila dapat umasa. At dahil doon, kailangan kanilang tretuhin ng mas mabuti. Napatulala si Luna. Mas malala pa yan kaysa sa pagsisinungaling. Mas okay pa sana kung nagsinungaling na lang siya na buntis siya. Diretsong tumingin si Lucas sa mga mata niya. Hindi ako nagsinungaling. Naningkit ang mga mata ni Luna. Talaga, nasubukan mo na ba sa ibang babae dati? Hindi na kailangan, sagot ni Lucas. Kung ganun, paano mo nalaman na ako lang ang kaya mong, ganun? At saka, kung hindi ka nagkaka-reaction sa ibang babae, paano nabuo si Little Treasure? Naisip ni Luna ang napakahalagang tanong na iyon. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Lucas, parang may lihim siyang muntik ng mabunyag. Alam ni Luna na medyo sensitibo si Lucas pagdating sa usaping iyon, kaya hindi niya ito kailanman tinanong noon. Pero ngayong araw, parang hindi niya sinasadyang. Nagtatanong lang naman ako. Hindi mo kailangang sagutin kung ayaw mo, mabilis na dagdag ni Luna. May mga bagay talaga na ayaw pag-usapan ng kahit sino. At bukod pa roon, hindi naman niya talaga iniinda ang nakaraan ni Lucas. Kinuyam ni Lucas ang bahagi sa pagitan ng kanyang mga kilay at nanahimik sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Luna at marahang napabuntong hininga. Wala pa akong nahahawakan ni isang babae noon. Nag-alala ang mga magulang ko, iniisip pa nga nila na baka bakla ako. Pero matapos kong patunayan sa kanila na hindi rin ako interesado sa mga lalaki, mas lalo pa silang nag-alala, 5 taon na ang nakalipas, nakipagsabuatan sila kay Lucian. Drinogan nila ako, tapos isinama nila ako sa isang babae. Wala na akong maalala tungkol sa nangyari, pero isang beses lang iyon nangyari. Kaya malamang, si Little Treasure ang naging bunga ng gabing iyon. Halos manggalaglag ang mga mata ni Luna sa gulat. Hindi niya inakalang ang unang karanasan ni Lucas ay magiging ganoon kamiserable. Sobra naman yan. Kaya pala ayaw ni Lucas pag-usapan iyon. Para sa isang lalaki, siguradong napakabigat at napakasakit ng paksang iyon. At base sa tono ni Lucas, mukhang matindi ang naging epekto ng gamot na ibinigay sa kanya. Ibig sabihin, maaaring siya ay pinagsamantalahan. Hindi, ang Great Demon King ay napasailalim sa iba. Ayaw na niyang isipin pa iyon. Pagkatapos noon, kahit anong gamot, wala na ring epekto sa akin, sabi ni Lucas. Hindi alam ni Luna kung ano ang sasabihin. Masyadong matindi ang psikolohikal na trauma na pinagdaanan niya. Nakakaawa. Sa totoo lang,
Palagi kong iniisip noon na baka asexual ako, bago kita nakilala, sabi ni Lucas. Napakunot noo si Luna, asexual. Tumanggo si Lucas, saka siya niyakap ng mahigpit. Kaya walang pagdududa, ikaw lang ang nag-iisa para sa akin. Kabanata 433. Sa buong panahong abala si Luna sa paggawa ng bagong pelikula kasama si Daniel, inatasan din siya ni Judy ng isang magazine shoot at ilang opening ceremonies ng mga kilalang brand. Bukod doon, halos sa studio na niya ginugol ang karamihan ng oras niya. Ibinuhos ni Luna ang lahat ng ipon niya sa studio, at ngayong unti-unti nang gumaganda ang takbo ng negosyo, sa wakas ay may bumabalik na ring pera sa kanya. Hindi na rin nalulugi ang studio, sa halip, nagsimula na itong kumita. Masayang-masaya si Luna tuwing nakikitang dahan-daang nadaragdagan araw-araw ang laman ng bank account niya, ramdam niya ang kasiyahan at lalo siyang ginaganahang magsikap. Pagkatapos ng isang event kaninang umaga, agad siyang dumaan sa kanyang studio para magtrabaho. Habang nakatutok siya sa kanyang ginagawa, may isang kilalang pasaway na dumating. Dave, sobrang busy ako ngayon. Hindi mo ba nakikita na naghahanda ako ng proposals? Kailangan ko pang makipagkita sa isang importanteng client bukas ng umaga. Pero ang totoo, para sa kanya mismo pumunta si Dave sa studio. Hindi na alam ni Luna kung ano ang sasabihin. Hoy, pwede ka bang maging mas profesional at responsable? Hindi ka man lang pupunta sa sariling movie premiere mo. Lagi ka na lang nagtatrabaho sa part-time mong trabaho. Galit na buntong hininga ni Dave. Nainis si Luna. Kalokohan. Isa lang naman ang eksena ko doon at ilang minuto lang, okay. Kinausap ni Dave si Luna tungkol sa pelikulang pinagbidahan niya bilang kanyang unang pag-ibig. Kamakailan lang itong ipinalabas, at ang kanyang kasigasigan ay labis na ikinagulat ni Luna, hindi siya kailanman naging ganito ka-motivated noon. Kailangan pang ang paalalahanan ni Luna siya dati na pumunta sa premiere ng Land Under Heaven, pero ngayon, siya mismo ang humila kay Luna na sumama. Sa huli, napilit si Luna na dumalo sa premiere. Ang pelikula ay pinamagatang, or 18-year-old youth, na umiikot sa kamakailang sumisikat na tema ng kabataan sa paaralan. Sa isang kilalang direktor, grupo ng cute na mga aktor, at sapat na pondo, nagsagawa sila ng magarbong promosyon. Tiyak na makakaakit ito ng maraming manunood kahit na ang produksyon ay hindi umabot ng isang buwan. Gaya ng inaasahan, sa pambihirang impluwensya ni Dave, halos punong-puno ang bawat sinehan. Kontento si Dave. Nararamdaman mo na ba ang aking kasikatan ngayon? Bumaba ang tinig ni Luna at tiningnan siya. Blondie, bilang kaibigan, kailangan kitang paalalahanan, dapat siguro baguhin mo na ang style mo. O gusto mo bang manatiling idol habang buhay? Tiningnan siya pabalik ni Dave. Ano pa ba ang magagawa ko? Tingnan mo ang mukha ko na sumisigaw ng idol. Kung babaguhin ko ang style ko para maging totoong aktor, sa tingin mo ba maniniwala ang mga tao sa kakayahan ko? Kahit anong gawin ko, sasabihin lang nila na dahil sa itsura ko ako nakakaangat. Umakyat na sa isip ni Luna na aliwin siya, ngunit nagpatuloy pa si Dave, ito ang problema kapag sobrang gwapo ka. Nanahimik na lang si Luna. Hindi nagtagal, nagsimula na ang pelikula. Ang unang pelikula ni Daniel Winston na, Star, Moon, Sun, ay isa sa mga klasiko, at ang, Love in the Future, niya ay kahanga-hanga rin, kaya medyo excited si Luna sa bagong pelikulang ito. Ngunit, papalapit na sa katapusan ng pelikula, muntik na siyang makatulog. Bagamat napagtanto niya na unti-unting nagiging mas komersyal ang mga pelikula ni Daniel, may kanya-kanyang ganda pa rin ang mga ito. Subalit ang pelikulang ito ay ginawa lamang para matapos, upang maging mas matindi ang kwento, nagdagdag sila ng mga kakaibang twist tulad ng love triangle, abortion, at pandaraya, kaya wala na itong bago. Wala rin itong hatid na positibong mensahe para sa mas batang henerasyon. Hindi na ito isang youth drama, parang isang soap drama na lang, at hindi na siya nakayanan. Hindi rin bobo ang mga manonood. May ilan pa nga na umalis ng sinehan sa kalagitnaan. Karamihan sa mga umalis ay nagrereklamo. Anong klaseng pelikula ito? Kailangan pa bang ang youth drama ay puno ng mga klise at wala ng ibang laman? Hindi ako makapaniwala na si Daniel Winston ang direktor nito. At saka si Dave naman. Naposes ba siya? Paano niya nagawa maging ganito kabad ang acting niya? Akala ko naman, pagkatapos kong mapanood ang Land Under Heaven, gumanda na siya ng husto, kaya talagang inaabangan ko talaga ito. Wala akong ideya kung ano ang gustong iparating ng pelikula. Ang lalaki, ang tanga lang dahil hindi niya makalimutan ang kanyang first love, tapos pinilit pa niyang magpa-abort ang babae at hindi man lang siya nagsisi na muntik nang mamatay ang babae sa operasyon. Grabe, sobrang nadismaya ako. Bakit pinili pang gawin ito ni Dave? Kahit nandito lang ako para kay Dave, hindi ko na talaga matiis ito. Tahimik lang si Dave sa gitna ng lahat ng reklamo, kitang-kita ang kabigatan ng kanyang ekspresyon. Hindi nagsalita si Luna, tinapik na lang niya ang balikat nito. Habang papalapit na sa pagtatapos ang pelikula, umabot na rin sa rurok ang galit ng mga manunood. Basura, ibalik niyo ang pera ko. Akala ko masama na ang Star Ocean, ni Sumimoto dahil sa malamig at expressionless niyang mukha, pero ito, nakagawa na ng bagong record. Sa tingin ko may problema ang script. Wala itong sense. Ang male lead puro katangahan lang sa buong pelikula. Malamang, malungkot ang ending. 1-star rating na lang, iyon na. Sa pelikula, ang female protagonist ay sumuko na lang at umalis. Ang male lead naman ay lasing at natagilid sa isang libingan.
Kahit na klise na, alam naman ng lahat na paparating ang ulan. At gaya ng inaasahan, nagsimulang bumuhos ang ulan mula sa kulay abo na kalangitan habang nakaluhod ang male lead sa harap ng libingan, at biglang nagbago ang eksena papunta sa isang flashback. Umupo ng tuwid si Luna. Matagal na siyang naghintay, at sa wakas ay makikita na niya ang ilang nakakaawang minuto na siya lang ang nasa screen. Sa kwarto ng ospital, walang magawa ang unang pag-ibig ng male lead. Nakasuot ang babae ng puting damit at nakasandal sa dibdib ng male lead, ang mahabang itim na buhok ay bumabalot sa kanyang maputlang maliit na mukha, ngunit may maliwanag na ngiti pa rin siya. Napakalinaw ng mga mata niya, para bang isang anghel ang dumating sa mundo. Isang sukdulang kagandahan sa loob ng napakahinang katawan, bumubuo ng matinding kontrast sa pagitan ng kabutihan at kalupitan. Nang lumipat ang screen sa mukha ng babae, huminto ang hininga ng lahat sa biglang ganda. Ang unang pag-ibig ng male lead ay nabanggit lang sa mga usapan at hindi talaga nakita sa kabuuan ng pelikula, kaya hindi gaanong naramdaman ng mga manunood ang lungkot ng kanyang karakter. Ngunit sa eksenang ito lamang, unti-unting naintindihan ng lahat kung bakit hindi makausad ang male lead matapos ang napakaraming taon. Kahit sino pa ang lalaki, malamang hindi na siya muling iibig matapos makilala ang isang babaeng ganito. Sa huli, nang ipikit ng babae ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon, ang naiwan lamang sa kanyang mukha ay isang ngiti at ang walang hanggan niyang pagmamahal para sa lalaki, tunay nga siyang kagandahan na tila hindi kabilang sa mundong ito. Kabanata 434. Sa eksena, umiiyak si Dave habang hawak ang babae sa kanyang mga bisig. Walang linya, walang ibang tunog, ngunit napakalakas ng dating. Ramdam ang lungkot ng eksena na parabang ang buong mundo ay nabalot ng kawalan ng pag-asa, at walang tuyong mata sa buong sinehan. Ang pagtatapos ng pelikula ay isang eksena maraming taon pagkatapos, kung saan nagtagpo ang male at female lead sa kalsada. Dumulas na ang credits, nag-iiwan ng bukas na wakas. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi napansin ang ending scene dahil sobrang naipit pa rin sila sa eksena kung saan umiiyak si Dave, napakalakas ng emosyonal na hatik nito. Sige, binabawi ko na, hindi na kailangang ibalik ang pera ko, sulit na ang eksena kung saan umiiyak si Dave. Ang lungkot naman, as expected, hindi problema ni Dave yan. Ang galing pa rin ng acting niya. Ang problema, ang ganda talaga ng first love. Parang dream lover ko siya, yung tipo na magiging true love ng bawat lalaki. Ngayon, naiintindihan ko na kung tungkol saan ang pelikulang ito. Siguradong makakatagpo ang bawat lalaki ng isa o dalawang babaeng ganito sa buhay nila, at ang karanasang hindi malilimutan ay mananatili sa kanila magpakailanman. Pagkatapos nilang umalis sa sinehan, nanatiling tahimik si Dave. Ano ang opinyon mo sa pelikula? Biglang tanong ni Dave makalipas ang ilang sandali. Hinaplos ni Luna ang kanyang baba. Gusto mo bang marinig ang totoo? Sige na nga, kalimutan mo na lang, sagot ni Dave, halatang naiinis. Napanganga si Luna sa pabago bagong ugali niya. Alam mo naman na ginawa lang ang pelikula para kumita, kaya hindi mo kasalanan na ganito ang naging resulta. Wala ka lang sa swerte dahil hindi nasa pinakamahusay na kondisyon si Daniel noong ginagawa ito. At hindi ka naman talaga pangit o pabaya sa ginawa mo. Alam ko naman, hindi ko na kailangang masyadong magpaapekto basta binabayaran ako. Kahit gaano pa kapangit ang naging acting ko, papanoorin pa rin naman iyon ng mga fans ko. Habang nagpapatuloy si Dave, unti-unting dumilim ang kanyang ekspresyon. Ganyan lagi ang iniisip ko dati, pero nitong mga huli, pakiramdam ko, ang babaw at ang corny pala. Gusto kitang suntukin, diretso at walang paligoy-ligoy na sabi ni Luna. Wala ka nang halos kailangang gawin, pero naaabot mo na ang mga bagay na hindi kailanman maaabot ng iba sa buong buhay nila, kumita ng 10-10 milyon sa isang pelikula at magkaroon ng mga tagahangang susuporta sa'yo. Kahit gaano ka pa kapangit umarte. Kaya magpasalamat ka, iba ka sa akin. Sa akin, ang acting talaga ang karera ko, kaya maging masaya ka na. Hindi na rin nagabala si Luna na pilitin pa siyang seryosohin ang pag-arte. May kanya-kanyang pinipiling paraan ng pamumuhay ang bawat isa, at wala ring saysay na pilitin pa siya. Mukhang lugmok na lugmok si Dave. Wala ring silbi ang kumita ng ganon kalaking pera, ano naman kung maraming may gusto sa akin. Wala rin namang kabuluhan. Ang taong gusto ko, hindi naman ako gusto, para kanino ko pagagastusin ang lahat ng perang iyon. Please, hindi ako katulad mo na basura ang turing sa pera, kailangan kong bumalik at tapusin ang mga proposal ko para kumita pa ng mas marami. Umalis ka na, hindi ka ba pwedeng hindi maging malambing kahit isang beses? Anong sinabi ko para isipin mo iyon? Lahat ng sinasabi mo. Baliw ka, Dave. Ang pinakamamahal kong boss ay nasa outstation at hindi pa bumabalik, nami-miss ko siya. Ito ang tawag sa pagiging malambing, okay. Sa wakas, nakalayo siya kay Dave, na parabang dumaranas ng menopause, at nakabalik sa bahay. Napansin niyang nakabukas ang ilaw, at nakita niya si Lucas na nagtatrabaho sa kanyang laptop sa sofa. Nagulat si Luna nang makita siya. Inihagis niya sa gilid ang bitbit niyang bag at agad na tumakbo papunta sa kanya. Boss, bumalik ka na. Inilapag ni Lucas ang laptop sa mesa, sa kamarahang hinayla si Luna papunta sa kanyang kandanggen. May mga pasalubong ako para sa'yo. Hindi ko kailangan yan, ikaw na ang pinakamagandang regalo para sa akin. Napangiti si Lucas, may pulot ba ang bibig mo at ang tamis ng mga salita mo? Gusto mo bang tikman? Ibinawi ni Lucas ang tingin niya. Naalala ko, hindi pa tuluyang magaling ang binti mo.
Biglang kinabahan si Luna. Hay, hindi, may peklat pa nga eh. Tingnan mo. Naningkit ang mga mata ni Lucas habang tinitigan siya. Ginamit mo ba ang pamahid na ibinigay ko sa'yo noon? Araw-araw ko naman yang ginagamit. Hindi naman ako madaling magkapeklat, huwag kang mag-alala. Nanood ba kayo ng sine? Tanong ni Lucas. Ha, wow, paano mo nalaman? Muling nagulat si Luna. Sumulyap si Lucas sa isa sa mga bag na itinapon ni Luna sa gilid. Isang maliit na souvenir iyon mula sa premiere, may nakaimprentang pamagat ng pelikula. Ah, oo nga. Sino kasama mo? Ah, si Dave. Ramdam ni Luna na mas mabuting huwag magsinungaling sa Great Demon King. Para lang talaga sa trabaho iyon. May maliit akong role sa pelikula niya. Anong karakter? Bakit ba laging sa pinakasensitibong tanong tumatama ang Great Demon King na ito? Nagatubili si Luna bago sumagot. Ang una niyang minahal. Bago pa makapagsalita si Lucas, dali-daling nagsalita si Luna, sandali lang naman ako lumabas sa eksena. Ilang minuto lang ang ending namin sa pelikula, at sobrang pangit pa. Kahit pakiramdam ni Luna ay parang pambata ang paliwanag niya, epektibo pa rin ito. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Lucas. Napuntahan mo na ba si Little Treasure? Tanong ni Luna. Dumiretso na ako rito pagkababa ko ng eroplano, sagot niya. Talaga bang ikaw ang tatay niya? Linaw ni Luna. Wala namang sinabi si Little Treasure matapos ang insidenteng nangyari noong hapunan noong araw na yon. Malalim at seryoso ang tingin ni Lucas sa kanya. Ang mga makapangyarihang kakayahan, karaniwan, kailangan ng oras para magpahinga at mag-cool down. Natawa si Luna. Boss, pati ba naman yan alam mo? Naglalaro ka rin ba ng games? Sobrang swak ng paghahambing na iyon. Kaunti lang. Sa totoo lang, para magkaroon sila ng mas maraming mapag-uusapan, sinadya niyang pag-aralan ang mga teknikal na termino sa gaming na madalas gamitin online. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Luna at sinuri ang lahat ng dokumentong inihanda niya bago magbihis ng maayos at propesyonal na damit. Pagkatapos, nagtungo siya sa pangunahing sangay ng SF Company, isa sa pinakamalalaking potensyal na kliyente niya. Ang SF ay isang retailer na nakatuon sa mga high-class na luxury items at kilalang-kilala ang brand. Sa katunayan, maraming designers ang sumikat dahil sa SF. Nakapag-schedule na si Luna ng meeting sa kanila kalahating buwan na ang nakalipas. Sa mga nakaraang linggo, pinag-aralan at siniyasat niya ang mga kasanayan sa negosasyon, at nagpakasipag pa siya sa ilang gabing halos hindi makatulog para sa kanyang proposal. Magandang araw, ako si Luna Windsor mula sa Spirit Studio. May schedule ako ng meeting kay CEO Peyton ngayong araw. Kabanata 435. Spirit Studio, nagpabook ba kayo? Napakunot ang noo ng sekretarya kay Luna. Opo. Sandali, titingnan ko, binuksan ng sekretarya ang schedule, at pinatnag ang kanyang kuko sa pahina. May nakasulat nga dito, pero wala po si CEO Peyton sa opisina ngayon. Nasa outstation po siya. Ano, nasa outstation? Nagbago ang ekspresyon ni Luna. Hindi ba niya pwedeng sabihan kahit na emergency lang ito? Pati nga imbitasyon mula kay Judy, tinanggihan niya para dito. Walang halong paghingi ng paumanhin ng sekretarya at tuloy-tuloy lang sa sariling trabaho. Bumalik ka na lang sa susunod. Kailan kaya ang susunod na available na oras? Kailan ba babalik si CEO Peyton? Muling nagtanong si Luna. Hindi ako sigurado, maghintay ka na lang ng abiso. Sa kabila ng napakahabang paghahanda, kailangan niyang gumawa ng bagong appointment muli. Hindi niya inaasahan na magiging maayos ang lahat, ngunit ang katotohanan hindi man lang niya nakausap si CEO Peyton ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng pagkatalo. Ang magagawa lang niya ay maghintay. Habang nakaupo si Luna sa tabing dagat at pinagmamasdan ang mga alon, bahagya siyang nakaramdam ng ginhawa. Nang siya'y handa nang bumalik, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng riles. May hawak siyang baston at puti ang buhok, ngunit matatag ang kanyang tindig. Nakatingin siya sa dagat at tila may iniisip na mabigat. Ramdam ni Luna ang isang medyo kakaibang aura mula sa matanda, kaya't nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Biglang tumunog ang isang lumang estilo ng ringtone. Inangat ng matanda ang telepono at nagbago ang kanyang ekspresyon. Para bang siya'y nagdurusa, saka bigla siyang bumagsak sa sahig. Agad na kumilos si Luna, dali-daling lumapit at hinawakan ang matanda. Sir, ano po ang nangyayari? Mahigpit na hinahawakan ng matanda ang kanyang dibdib at unti-unting namumula ang kanyang mukha. Kitang-kita na nahihirapan siyang huminga. Malinaw na parang siya'y nagkakaroon ng atake sa puso. Habang handa na si Luna na tanungin kung may dalang gamot ang matanda, nakita niya ang isang maliit na puting bote na gamulong mula sa nanginginig na kamay nito at nahulog sa tubig. Bago pa man may proseso ng utak niya ang nangyari, agad na lamusong si Luna sa tubig at kinuha ang bote bago ito lumubog ng mas malalim. Agad binuksan ni Luna ang bote pagdating sa lupa. Ilang piraso. Sa kabutihang palad, conscious pa rin ang matanda at nagngangalit ang kanyang labi, 3. Pinakain ni Luna ng gamot ang matanda at isinagawa ang ilang emergency relief procedure sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, nakabawi ang matanda at normal na nakakahinga. Basang-basa na si Luna mula sa tubig dagat at pawis. Huminga siya ng maluwag nang makitang gumaling ang matanda. Sir, ihahatid ko po kayo sa ospital. Hindi. Pautal-yutal man ang matanda, matatag pa rin ang kanyang tinig. Pakiusap, ihatid mo ako, sa 7, Dragon Wing Street.
Sigurado po ba kayo na ayaw ninyong magpa-ospital? Pero, ayos lang, alam ko, kung ano ang nangyayari sa katawan ko, iha, pakiusap, bilasin mo. Napagtanto ni Luna na desidido talaga ang matanda sa kanyang pasya, at tila napakaapurahan ng kahilingan nito. Kaya kinuha niya ang kanyang sasakyan at mabilis niya itong dinala sa address na binanggit ng matanda. Habang malapit na silang makarating sa destinasyon, naguluhan si Luna. Dragonwing Street, hindi ba iyon isang military compound? Tulad ng inaasahan, hinadlangan si Luna ng isang sundalo pagdating sa entrance. Pakipakita ang inyong permit pass. Lumingon si Luna sa matanda. Sir. Dahan-daang binuka ng matanda ang kanyang bibig at mahinang sinabi, papasukin mo siya. Mukhang nagulat ang sundalo nang mapagtanto kung sino ang nasa likuran, saka siya sumagot ng malinaw at malakas, opo, sir. Bago buksan ang gate. Hindi pamilyar si Luna sa lugar, kaya't sinunod niya ang nanginginig na galaw ng daliri ng matanda patungo sa isang lumang bahay na may antay-gang hitsura. Pagdating nila, tinulungan niya ang matanda na bumaba. Ramdam niya na napakahina pa rin ng matanda at malamang hindi siya makakatayo ng mag-isa kung wala ang tulong niya. Malamang may nangyari sa loob ng bahay kaya siya nagpilit na bumalik. Habang tinutulungan niya siyang umakyat sa hagdan, isang nakakatakot na putok ng baril ang pumailan lang mula sa loob ng bahay. Nagulat si Luna at pumuti ang kanyang mukha, pero mas labis ang kanyang pag-aalala sa matanda. Natakot siyang baka lumala pa ang kondisyon ng puso nito. Binilisan ng matanda ang kanyang hakbang at binuksan ang pinto. Sa sumunod na sandali, nakita ni Luna ang isang binatilyong nasa 18 taong gulang na nanginginig sa sahig ng sala, hawak siya ng isang babae at sumisigaw, Dad! Baliw ka ba? Ilang hakbang lamang ang layo, may isang kalagitnaang edad na lalaki na may hawak na baril, galit na nakatingin sa binatilyo na nasa mga bisig ng babae. Sa kanyang galit na ekspresyon, mukhang talagang kayang patayin ng teenager. Napalingon si Luna at nabigla sa nakita niya. Molly Smith, Zachary Smith, pagkatapos, ang matandang ito ay. Lumingon si Luna sa matanda, na sumigaw ng malakas, Bastard! Ibaba mo ang baril na yan. Lolo, tulungan mo po ako. Papatayin na ako ng tatay ko. Gumapang ang binatilyo at niyakap ang paa ng matanda. Inakala ni Luna na ipagtatanggol ng matanda ang kanyang apo, ngunit bigla niya itong sinipa ng malakas. Walang kwenta, ano ang ipinangako mo sa akin noong huli? Isang buwan pa lang ang nakalipas mula nang mangako ka. At ngayon may inatake ka na naman at isinugod pa sa ICU dahil lang sa isang babae. Sinira mo ang buong pangalan ng pamilya Smith. Hindi ko kasalanan, sinusubukan lang ng gago na yun na agawin ang girlfriend ko, gusto ko lang naman makipag-usap ng maayos. Tumahimik ka, palaging babae ang pinag-uusapan mo. Hinampas ng matanda ang likod ng binata gamit ang kanyang pamalo. Kunin mo ang pangparusang. Gumapang pabalik ang binata kay Molly. Ate, tulong. Alam ko, kasalanan ko to. Naiintindihan ko na talaga. Sobrang sakit, durog ang mga binti ko, bakit palagi niyo akong sinisita? Nanginginig si Molly habang time na nagmamakaawa. Lolo, sobrang hina na ni Noah. Halos mamatay na siya nung huli ninyong palo. Hindi na ninyo siya pwedeng hampasin. Bala o palo, pumili ka. Ang mga mata ni Zachary ay nagliliyab, parang hari ng impyerno, habang walang imot na naguutos. Tumingin si Noah sa kanyang lolo, tapos sa kanyang ama. Nagkiskis ang kanyang mga ngipin at sinubukang tumakbo ng mabilis. Hindi nakapag-react agad si Zachary at sinigawan si Noah. Sa susunod na sandali, natamba si Noah. Putang ina, sino ang tumisad sa akin? Hiniayla ni Luna ang basa niyang paa at piniga ang kanyang pantalon at humingi ng paumanhin. Pasensya na, medyo mahaba lang kasi ang mga binti ko. Kabanata 436. Nanatili si Luna sa labas ng pasukan bilang paggalang. Ngayon lang siya napansin ni Molly at Zachary. Nakasuot na siya ng pambabae, kaya hindi nila siya nakilala at nagulat si Zachary nang makita siya nito. Nang makita ni Arthur si Luna, nagsisi siya dahil nakalimutan niya ang lahat tungkol dito. Molly, dali, dalhin mo ang babaeng ito sa itaas para maligo ng maligamgam at pagpalitin mo siya ng damit. Inatake ako sa puso kanina lang sa tabi ng dagat at nahulog ang gamot ko sa dagat. Matapang siyang tumalon at kinuha ito para sa akin, at hinatid pa ako rito. Pagkatapos ay tinitigan niya si Noah na nakahiga pa rin sa sahig. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako rito ng buhay. Punong-puno ng pasasalamat si Molly. Nakikita ko, nagpapasalamat talaga ako, salamat. Dali, sumunod ka sa akin sa taas para maligo. Sumagot si Luna, ayos lang, pwede na akong bumalik at magpalit. Baka sipunin ka, kailangan mo ng palitan ang basa mong damit. Kasalanan ko ito, ang naisip ko lang ay turuan ng leksyon ng batang yun, at nakalimutan kong basa pa pala ang mga damit niya, sabi ni Arthur, bakas ang pagkakasala sa boses niya. Mahalaga ang kalusugan mo. Sumama ka kay Molly, mariing utos ni Zachary, seryoso ang tono. Dahil nasabi na iyon, hindi na tumanggi si Luna. Marahan siyang tumanggo. Makikiraan po, sabi niya bago umalis. Habang kausap pa ni Luna ang mga ito, muling sinubukan ng binatilyo na tumakas, ngunit nakatawag na si Zachary ng mga tauhan. Dalawang sundalong nakauniporme ang agad humawak kay Noah sa magkabilang braso, mahigpit at walang pag-aatubili. Nang dumaan siya sa tapat ni Luna, sinaman siya ng tingin ni Noah, nag-aapoy ang galit sa mga mata nito. Bruha ka, ikaw ang may kasalanan nito.
Bago pa niya matapos ang sasabihin, isang malakas na sampal ang binigay sa kanya ni Zachary. Walang kabuluhan ang mga pinagsasabi mo. Nakakatakot si Zachary kapag galit. Ang aura niya'y mabigat at mapanganib, parang kaya talaga niyang pumatay kung nanaisin. Kung hindi lang nakabalik si Arthur sa tamang oras, malamang ay hindi na nakaalis ng buhay si Noah. Nanahimik na lamang si Noah, wala nang lakas ng loob magsalita, at agad siyang ipinasok sa loob ng mga tauhan. Pasensya na sa nangyari, lumambot ang ekspresyon ni Zachary nang humarap siya kay Luna, bakas ang pagsisisi sa mga mata nito. Ayos lang po, mahina ngunit magalang na sagot ni Luna, bago siya agad na sumunod kay Molly paakyat ng hagdan. Naiwan si Arthur na nakatingin sa papalayong si Luna. Mariin niyang hinawakan ang kanyang tungkod at marahang napabuntong hininga, may bahid ng paghanga at kaunting inggit sa kanyang mga mata. Nakakapagtaka, anong klaseng pamilya kaya ang nagpalaki ng isang batang kasing bait niya? Tumingin si Zachary sa kanyang ama at nanatiling tahimik, tila may iniisip. Maganda ang reflexes ng dalagang iyon. Nang tumalon siya sa tubig para iligtas ang gamot ko, wala pang 5 segundo ang inabot, sabi ni Arthur, halatang humahanga. Mas kahanga-hanga pa ang pagbaril niya, tumanggaw tango si Zachary. Kilala mo ba siya? Tanong ni Arthur. Ilang beses ko na siyang nakita. Siya ang girlfriend ni Lucas Ford, sagot ni Zachary. Kaya pala nang bumalik ka noong nakaraan, pinatigil mo si Serena sa pag-iisip tungkol sa pagpapakasal kay Lucas, sambit ni Arthur, tila may napagtanto. Sa itaas ng bahay, dinala ni Molly si Luna sa kanyang silid. Maligo ka na agad. Kukuha ako ng mga damit para sa'yo. Sabi niya, nagmamadali at puno ng pag-aalala. Sige, salamat. Walang anuman, kami nga dapat ang magpasalamat sa'yo. Pumasok si Luna sa banyo, hinubad ang kanyang basang mga damit at naligo. Paglabas niya na nakasuot ng bathrobe, nakahanda na ang isang malinis na set ng damit na inihanda ni Molly. Mayroon pa itong isang mangkok ng ginger soup para painitin ang kanyang katawan. Talagang maalaga si Molly, ramdam ang malasakit sa bawat kilos niya. Bahagyang napatigil si Molly nang makita niya si Luna na kagagaling lang sa shower. Nakapijamas ito, ang kanyang natural na kulot na itim na buhok ay bahagya pang mamasa-masa, at ang maputi niyang balat ay may bahid ng mapusyaw na rosas, tila lalo pang kuminang. Sapat na iyon upang bumilis ang tibok ng puso ni Molly. Bumalik sa kanyang sarili si Molly at nagsalita, well, halos pareho tayo ng sukat ng bra, kaya dinala ko na ang akin. Bago pa ito at hindi ko pa nasusuot, ganun din sa mga damit, heto rin ang ginger soup, inumin mo. Okay, sagot ni Luna. Nagpalit na si Luna at hawak-hawak ang mangkok ng mainit na ginger soup, ramdam niya ang labis na ginhawa. Wala siyang gana na gumalaw sa sandaling iyon. Ang silid ni Molly ay napakakomportable sa mata, puno ng mainit na dilaw na kulay, may mga lacy na kumot at plush na kutsan. Napakaladoy-like ng kanyang paraan ng pananamit. Dinala niya kay Luna ang pink na damit at brown na coat na abot-tuhod, parehong gawa sa talagang mainit at malambot na materyales, perpekto para panatilihing komportable si Luna. Ngumiti si Molly nang makita si Luna na nakakulong at nakayuko na parang pusa. Mas maginhawa ka na ba? Tanong niya. Tumanggo si Luna. Ang pangalan ko ay Molly Margaret Smith, pero pwede mo akong tawaging Molly. Hindi ko pa rin alam ang pangalan mo, sabi ni Molly, na may halong kuryosidad habang nakatitig kay Luna. Napansin ni Luna na medyo kakaiba ang tingin ni Molly sa kanya, at natakot siya na baka nabisto na ang kanyang panlalaking pagkakakilanlan, kaya mahina niyang sinabi. Ako si Luna Windsor. Napatalon si Molly sa tuwa, tila inasahan ang sagot na iyon. Ikaw nga, ikaw yung aktres na gumanap bilang Dongson Lee. Ah. Oo, sa wakas, nakilala siya bilang Luna Windsor, ang aktres, ayos. Pinilit kong isama ang daddy ko para panoorin ang pelikula kasama ko. Kadalasan, mga pelikulang laban sa digmaang Hapones lang ang pinapanood niya at tutol talaga siya noong una, pero kalaunan ay nagustuhan niya talaga ang karakter mo sa pelikula. Salamat. Pwede ba akong humingi ng autograph mo? Mabilis na tanong ni Molly habang hinahanap ang kanyang notebook. Noong huli niyang nakita si Molly sa party ni Lucian, may malamig siyang aura. Sino ang mag-aakala na pwede palang maging ganito ka-friendly si Molly? Dinala ni Molly kay Luna ang pink na notebook at panulat. Hindi matanggihan ni Luna ang maliwanag ng ngiti ni Molly, kaya pinirmahan niya ito para sa kanya. Habang ibinabalik niya ang notebook, biglang nahulog ang isang litrato. Kinuha ito ni Luna at inihanda ng ibalik kay Molly, ngunit namangha siya nang makita ang sulyap sa larawan. Ano ba ito? Ang tao sa larawan. Hindi ba siya iyon? At nakalalaking kasuotan pa siya. Nang masusing tingnan ni Luna ang background at ang damit, tila iyon ang suot niya noong araw ng party ni Lucian, at sa anggulo ng kuha, malamang ay isang candid shot ito. Ibalik mo yan. Nahihiya itong binawi ni Molly at mukhang kinakabahan talaga siya. Walang maipaliwanag na salita si Luna para ilarawan ang nararamdaman niya ngayon. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Molly. Alam kong hindi ko dapat itanong ito, pero, totoo ba na, ikaw at si Lucas Ford, ay may ganong relasyon? Paano kung totoo o peke? Kung totoo man, susuko na ako. Malaki ang tiwala ko na makukuha ko si Lucas. Pero dahil sa'yo, susuko na ako. Hindi, ako ang magiging kalaban mo. So, aksidenteng naaga ni Luna sa kanyang panlalaking balat kayo ang puso ni Molly. Kabanata 437. Nag-aatubili si Luna, yung lalaking nasa litrato, siya ba ang
Kumikinang ang mga mata ni Molly habang buong pagmamalaki niyang sagot, siya yung idol ko. Ang astig niya, di ba? Ah, oo, mukhang astig nga siya, pilit na tumawa si Luna. Sayang lang, kahit gaano siya kakol, may boyfriend na siya. Biglang napaubo si Luna. Tinitigan ni Molly si Luna, tapos huminga. Naiisip ko lang, bakit ba lahat ng astig na lalaki ngayon, may boyfriend na? Hindi makapagsalita si Luna. Alam mo ba kung sino ang boyfriend ng idol ko? Bulong ni Molly. Kiniling ni Luna ang ulo, inosenteng sumagot, hindi ko alam, sino? Isa yun sa mga blind date ko noon. Ah, nakakagulat naman. Namulat ang mga mata ni Luna sa gulat. Hinawakan ni Molly ang kanyang baba at mahinang bulong, ipinakilala ako ng tatay ko sa ilang tao noon, lahat sila ay nasa militar. Nasa militar ang tatay ko, nasa militar din ang lolo ko, pati na rin ang aking great-grandfather at great-grandmother, ayoko na rin makasama ng taong mula sa militar. Naiintindihan mo ba ang pinanggagalingan ko? Tumanggo si Luna. Pagkatapos noon, sa wakas ay inayos ng nanay ko na makilala ko ang isang tao na hindi mula sa militar, at medyo interesado ako sa kanya, pero hindi siya. Hindi man lang siya kusang pumunta para makita ako, pero magandang challenge yun, di ba? Isang beses, nag-organisa ng party ang kapatid niya, kaya naisip kong bigyan ang sarili ko ng pagkakataon na makipagbonding sa kanya. Pumunta ako sa party, at doon ko nakilala ang idol ko. Aksidente kong na-spray ng bukong-bukong ko at muntik na akong mahulog sa pool. Maisip mo ba na may mga taong naghihintay para mapahiya ako? Sobrang nahihiya ako at sa sandaling iyon, lumitaw siya. Hindi mo alam kung gaano siya kakul. Tuwang-tuwa na inalog ni Molly ang braso ni Luna habang nagsasalita. Nanatiling tahimik si Luna. Alam ko, minsan, humahanga rin ako sa aking pagiging cool. Bahagyang namula si Molly, tuluyan na siyang nasa fangirl mode. At sobrang gentle at maalaga siya. Nakita niyang na-spray ng bukong-bukong ko, kaya minasahe niya ito gamit ang ointment. Doon mismo, na-in-love ako at ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako ikakasal sa iba kundi sa kanya. Tapos, na-realize ko na may relasyon pala siya sa blind date ko. May gusto siya sa mga lalaki. Ako, pasensya, medyo na-excite lang ako, napansin na ni Molly na hindi siya parang dati, kaya agad niyang binitiwan ang braso ni Luna at naupo ng maayos sa kanyang ladylike na posture. Okay lang, sagot ni Luna habang kinukusot ang kanyang ilong, puno ng hiya. Tumingin si Molly kay Luna ng may pagkailang. Hindi naman talaga ako ganoon ka-likeable, hindi rin ako laging napapalibutan ng maraming kaibigan, at wala rin talaga akong mapagsabihan ng mga ganitong bagay, ewan ko ba, pakiramdam ko kasi napaka-friendly mo. At may pakiramdam din ako na parang nagkita na tayo noon, kaya napadaldal ako sa'yo. Tahimik na tiningnan ni Luna ang babae at ngumiti. Hindi yan totoo, Miss Smith, ang cute mo naman. Galing siya sa isang kilalang pamilyang militar, kaya normal lang na medyo malamig ang kanyang personalidad at laging matuwid ang kanyang kilos. Kailangan niyang maging perpekto ang kanyang sarili sa harap ng lahat, na maaaring ituring na hindi pala kaibigan. Pero pakiramdam ni Luna, bawat babae ay may kanya-kanyang cute na bahagi. Nasa kanya lang kung matutuklasan ba ito ng isang tao o kung handa ba siyang ipakita ang kanyang bahagi. Nang makita ni Molly ang ngiti ni Luna habang pinupuri siya, bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Talaga. Siyempre, Miss Smith, ikaw ang aking. Ang aking ano? Iniling ni Molly ang ulo, puno ng curiosity. Wala, mabilis na iniling ni Luna ang ulo. Halos masabi na niya, ikaw ang type ko. Malamig at matatag siya sa labas, pero mahinahon at maalaga sa loob, tipikal ng proud at mahiyain na uri. Isa sa mga paborito niyang type ng babae. Oh, may acting project ka ba kamakailan? Gusto kong manood, sigaw ni Molly. Kamakailan lang, maliit na papel pa lang ang ginampanan ko sa our 18-year-old, wala nang iba pa sa ngayon, pero napagdesisyonan na ang bago kong pelikula at kung walang magiging aberya, dapat itong simulan agad sa pag-film. Pagkatapos, nag-usap sila ng matagal hanggang sa may kumatok sa pinto. Binuksan ni Molly ang pinto at bumati, Daddy. Tapos ka na ba magbihis? Ma'am, tapos na. Pasensya na sa aking pang-iistorbo, Mr. Smith, tumayo si Luna upang magpasalamat sa kanya. Habang naghahanda na si Luna na umalis, biglang nagsalita si Zachary sa kanya, kung hindi ka busy ngayong gabi, bakit hindi ka sumama sa amin sa hapunan? Magiging abala lang po. Sinubukan ni Luna na tumanggi. Hindi nakakaabala, walang problema, malaki ang naitulong mo sa amin, kailangan ka naming tretuhin ng maayos, sumama ka sa amin. At marami akong gustong pag-usapan sa iyo. Mahigpit na nakakapit si Molly sa braso niya habang kinakabahang nakatingin kay Luna. Mahirap para sa kanya ang magkaroon ng kaibigan, at ayaw niya itong umalis agad. Kung hindi ka mananatili, talagang mapapahiya kami. Hindi kayang tanggihan ni Luna ang hiling ng isang babae, kaya sa huli, pumayag siya, sige, okay. Biglang tumunog ang telepono ni Luna. Si Lucas iyon, pasensya na, kailangan ko itong sagutin. Lumabas si Luna sa balkonahe para sagutin, hello. Tapos ka na ba sa trabaho? Gusto mo bang sabay tayong kumain ng dinner? Malamang hindi ngayong gabi. Habang nag-uusap sila sa telepono, may malakas na sigaw mula sa ibaba. Buksan niyo ang pinto, pakawalan niyo ako. Hindi ako kriminal. Bakit niyo ako kinukulong sa bahay? Nasaan ka ngayon? Siyempre, narinig din ni Lucas ang sigaw.
Huminga si Luna habang patuloy na sumisigaw si Noah sa ibaba. Ipinaliwanag niya kay Lucas, mahaba ang kwento, hindi ko ba nasabi sa iyo na may meeting ako sa isang kliyente kaninang umaga? Sa huli, nag-outstation ang kliyente, kaya umalis na ako, nang dumaan ako sa tabing dagat. May nakita akong matandang lalaki na nagkaroon ng atake sa puso, tapos, hindi sinabi ni Luna kay Lucas na siya mismo ang tumalon sa tubig para kunin ang gamot, kaya nagsinungaling siya, tinulungan ko siyang makuha ang gamot niya at sinigurado kong nainom niya ito. Pagkatapos noon, hinatid ko siya pauwi, ngayon, gusto nilang pasalamatan ako at yayain sa dinner. Ano ang maganda sa pagiging isang general? Ang pagiging isang general ay nangangahulugan na maaari mo lang basta-basta babarilan ang mga tao at ilagay ang mga ito sa ilalim ng house arrest. Ito ay isang demokratikong lipunan. Gusto ko ang aking mga karapatan sa kalayaan. Kahit bilang aking ama, wala kang karapatan. Patuloy na sigaw ni Noah. Kabanata 438. Nang marinig niya ang malakas na sigawan, nasagap niya ang salitang, General, kaya naalala niya ang walang silbing anak ng pamilyang Smith. Gulat na tanong ni Lucas, yung taong sinagip mo ay, si Arthur Smith. Kinamot ni Luna ang ulo. Oo, doon ko lang din nalaman pagkatapos ko siyang may hatid pauwi at makita sina Molly at Ginoong Zachary, mukhang nagkalat na naman ng gulo si Noah at nalaman niyo ng matanda sa isang tawag sa telepono, kaya siya inatake sa puso. Aalis na sana ako agad, pero nagpilit sila. Sasanduan kita ngayon. Ha, ayos lang naman, nagmaneho ako papunta rito. Sa tingin mo ba kaya kitang iwan mag-isa sa bahay ni Zachary? Malamig ang tono ng boses ni Lucas. Naalala niya na nabanggit ni Zachary na magpapakilala siya ng mga lalaki sa kanya. May hinanakit ba talaga palagi ang Great Demon King? Hindi nagtagal, nagsimula na ang hapunan. Punong-puno ng mga tradisyonal na putahe ang mesa, ngunit sina Arthur, Zachary, at Molly lamang ang naroon. Pinaghanda ko si Tita Susan ng ilang dagdag na putahe, sana magustuhan mo ang mga ito. Magiliw na sabi ni Arthur sa kanya. Masarap po, sagot ni Luna. Kung ganun, kumain ka pa. Masyado kang payat, sabi ni Arthur. Lolo, artista siya kaya kailangan niyang mag-ingat sa kinakain. Singit ni Molly. Paano naman yun? Masama yan sa kalusugan. Hindi na siyahang sabi ni Arthur. Agad na sumingit si Luna. Okay lang po, hindi naman ako nagda-diet at normal lang akong kumakain. Madalas din po akong mag-ehersisyo. Ma'am, tama yan. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagiging malusog ang katawan. Gutom na ako. Sobrang gutom ko na. Gusto kong kumain. Gusto kong kumain. May nakakarinig ba sa akin? Pinapatay niyo ba ako sa gutom? Anak niyo ba talaga ako? Isa na namang sigawan ang nagmula sa loob ng silid. Bahagyang napaubo si Luna, medyo nailang. Hindi man lang natinag si Arthur habang naglalagay ng mga gulay sa mangkok ni Luna. Hayaan mo na siya. Marahil pakiramdam ni Molly ay samobra na talaga siya sa pagkakataong ito, kaya hindi na rin niya ito pinansin. Kinurot ni Zachary ang pagitan ng kanyang mga kilay at bahagyang napahiya. Pasensya na at nakita mo pa ito, kaya kung disiplinahin kahit ang pinakamailap na sundalo, pero sarili kong anak, hindi ko man lang maturuan. Bahagyang nanlamig ang atmosphere nang mabanggit si Noah. Usapin iyon ng kanilang pamilya, kaya hindi nararapat na magbigay ng komento si Luna. Maingat niyang inisip ang sasabihin nang makita niya ang bagsak na ekspresyon ni Zachary. Ibang-iba ang pagtuturo sa isang bata kaysa sa pagsasanay ng isang sundalo, lalo na sa mga lalaki. Karaniwan silang dumaraan sa yugto ng pagrerebelde sa edad na ito. Antong hininga si Molly. Sobra na talaga siya, 18 pa lang siya, pero nagsimula na siyang uminom, manigarilyo, makipag-away, mag-cutting classes, at pati magsugal. Lahat ng masasamang bisyo, napupulot niya. Ginawa na namin ang lahat, pero ayaw pa rin niyang magbago. Huwag na nating pag-usapan pa siya, kumain na lang tayo. Oo, kain na tayo. Tikman mo ang isda, little girl Luna, sariwa talaga yan. Habang patapos na ang hapunan, may isang sundalong lumapit at may ibinulong kay Zachary. Pagkatapos, tumingin si Zachary kay Luna at nagbigay ng ilang tagubilin sa sundalo. Makalipas ang ilang sandali, may narinig silang pamilyar na mga yabag. Lumingon si Luna at nakita niyang ang sundalong iyon kanina ang umaakay sa isang lalaki papasok, si Lucas iyon. Tiningnan ni Zachary si Lucas at malamig na sinabi, bakit parang nagmamadali ka? Akala mo ba kakainin ko siya? At ikaw naman ay, matalim na tiningnan ni Arthur ang lalaking nakaitim na suot. General Smith, paumanhin sa aking pagpasok, ako po ang nobyo ni Luna. Oh, ang bata mula sa pamilyang Ford. Nandito ka para kay little girl Luna. Sigaw ni Arthur. Opo. Tumayo si Luna at lumapit kay Lucas. Elder Smith, Uncle Smith, Molly, salamat po sa hapunan. Aalis na po ako ngayon. Nanatiling tahimik si Zachary. Inisip ni Arthur na hindi masaya si Zachary dahil hindi nagkatuluyan sina Lucas at Molly, pero hindi niya iyon pinansin masyado. Sige, ingat kayo sa pag-uwi. Biglang tumayo ang tahimik na si Molly, at ang upuan niya ay nag-ingay sa sahig. Sumigaw siya, Lucas, sobra ka na. Sa sigaw ni Molly, napatingin ang lahat sa kanya. Nagulat si Arthur, Molly, huwag kang bastos. Nakunat ang noo ni Zachary at nakaramdam ng hinala sa hindi makatwirang kilos ng kanyang anak. Kahit pa pumili si Lucas ng ibang babae, hindi kailanman kikilos ng ganito si Molly.
Tumakbo si Molly at hinayla si Luna papunta sa kanyang tabi. Luna, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Gusto niya ng mga lalaki. Kahit galit siya, ayaw pa rin niyang ilantad sa publiko ang sikreto ng isang tao. Nag-aalala niyang tiningnan si Luna. Anyway, magtiwala ka sa akin, Luna, hindi siya mabuting tao. Niloloko ka niya. Ano, parehong nagulat sina Arthur at Zachary. Walang emosyon ang mukha ni Lucas gaya ng dati, ngunit nakataas ang kanyang mga kilay habang nakatingin kay Luna. Pakiramdam ni Luna ay sisabog na ang ulo niya. Molly, maling akala lang ang lahat ng ito. Walang maling akala, nakita ko mismo. Luna, kailangan mo akong paniwalaan. Ang tingin ni Molly kay Lucas ay parang tinitingnan niya ang pinakamasamang gago na lalaki sa mundo. Tumingin si Luna kina Arthur, Zachary, at Lucas. Pwede ko bang makausap si Molly ng kami lang? May kailangan akong ipaliwanag sa kanya. Akala niya ay makakalusot siya ng walang sinasabi, pero ngayon ay tiyak na kailangan na niya ipaliwanag ang buong sitwasyon. Natuwa si Molly nang marinig iyon, kaya agad silang umakyat ni Luna papunta sa kanyang silid. Sa ibaba, itinaas ni Lucas ang kanyang ulo nang makita niyang hinihila ni Molly palayo ang kanyang asawa, at halatang hindi siya natuwa. Bakit parang lahat ay inaagaw ang asawa niya mula sa kanya? Sa sandaling iyon, tiningnan ni Zachary si Lucas ng mariin. Matagal na niyang nararamdaman na may kakaiba sa relasyon nito kay Rebecca Jones. Talaga bang may nagawa siyang pagtataksil kay Luna? Sa itaas, pinaupo ni Molly si Luna sa kanyang kama at seryoso niyang sinabi, Luna, ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring mahirap tanggapin, pero kailangan mong ihanda ang sarili mo. Minasahe ni Luna ang kanyang mga sentido. Ang sasabihin ko rin sa iyo ay maaaring mahirap tanggapin. Sana, handa ka rin sa pag-iisip. Kung ganun, mauuna na ako. Sige, sabihin mo na. Nahihirapan si Luna kung paano niya ipapaliwanag na ang idol ni Molly ay isang babae sa paraang hindi gaanong makakasakit. Kabanata 439. Luna, hindi ko alam kung ano ang sinabi sa'yo ni Lucas, pero hindi siya totoo sa'yo. Siya. Huminga ng malalim si Molly at sinabi, hindi gusto ni Lucas ang mga babae, gusto niya ang mga lalaki, at may boyfriend na siya. Ang boyfriend niya ay ang idol na ikinwento ko sa'yo. Ginagamit ka lang niya para itago ang tunay niyang sexual orientation. Alam kong parang nakakatawa ito pakinggan, pero kailangan mo akong paniwalaan dahil. Pinutol siya ni Luna, ako ang boyfriend ni Lucas. Dahil nakita ko sila mismo, ikaw ano ang sinabi mo? Litong tumingin si Molly sa kanya. Ang sabi ko, Molly, ako ang lalaking nakita mo sa party noong gabing iyon. Ano bang sinasabi mo? Wala talagang maintindihan si Molly. Muling inayos ni Luna ang kanyang pananalita bago ipinaliwanag, noong party na iyon, ako ang lalaking may apelyidong Logan. Inimbitahan ako ni Lucian, pero kailangan ko ring isama ang anak ni Lucas, kaya para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, nagpunta ako roon na nakabihis pang lalaki. Sa huli, may nangyaring hindi inaasahan at nagkamali ng akala ang mga tao tungkol sa relasyon namin ni Lucas. Sandali. Ibig mong sabihin, ikaw si Mr. Logan. Nag-cross-dress ka. Pilit inayos ni Molly ang kanyang mga iniisip. Oo. Ngumisi si Molly. Luna, sobrang nahulog ka na talaga kay Lucas. Alam kong gusto mo lang siyang ipagtanggol, pero makakasiguro ka na hindi ko ito sinabi kahit kanino. Ayoko lang talaga na maloko ka, kaya sinasabi ko sa iyo ang tungkol dito. Hindi ka maaaring maging si Mr. Logan, nakita ko na siya mismo. Molly, ako talaga siya. Muntik nang matamba si Luna sa sobrang inis. Wala na siyang lugar para magpalot ng damit pang lalaki ngayon, kaya paano niya maipapaliwanag ang gulo na ito? Bumantong hininga si Molly habang tinitingnan si Luna na may mahabang buhok at nakasuot ng pink na dress, para bang isang dalagang nasa kagipitan na nawalan ng katinoan dahil sa pag-ibig. Luna, huwag ka nang magmatigas. Napakaganda at kahanga-hanga mo, kaya bakit mo mamahalin ang isang taong hindi naman seryoso sa'yo? Hindi ako nagdi-discriminate laban sa homosexuality, pero ang paggamit ng isang babae para itago ang sariling sexual orientation ay sobra na. Sige, Molly, sabi mo gusto ni Lucas ang mga lalaki at may boyfriend na siya. Kung maaari mong tawagin ang lalaking iyon at hayaan mo akong makausap siya, saka ako maniniwala. Napagtanto ni Luna na kahit gaano pa siya magpaliwanag ay hindi magbabago ang isip ni Molly. Tumingin siya rito ng diretso. Bahagyang nagkunot-noo si Molly. Wala akong kontak niya. Tumanggo si Luna. Mabuti, hindi mo siya matawagan. Pero kaya ko. Ano? Sa sumunod na sandali, itinulak ni Luna si Molly pabagsak, at napahiga ito sa kama habang si Luna ay nasa ibabaw niya. Luna, ikaw. Kahit nakadamit pa rin si Luna, lubos na nagbago ang kanyang ekspresyon at ang aura na ibinubuga niya. Ginamit ni Luna ang isang braso upang suportahan ang kanyang bigat habang nasa ibabaw ni Molly. Wala na sa kanyang mukha ang pagiging banayad na ipinakita niya kanina habang kausap si Molly. Sa halip, puno ito ng kanyang pagiging mabangis habang pabulong niyang sinabi, ngayon, sino ako? Babae pa rin ang panlabas na anyo ni Luna pero sa pamamagitan ng kanyang mga mata, nakita ni Molly ang imahe ng lalaking umakit sa kanya. Ikaw ay. May kumatok sa pinto at pumasok. Luna. Nakita ni Lucas ang dalawa sa kama, at napako siya sa kinatatayuan. Sabay na tumingin sina Molly at Luna sa pinto, at nakita nila ang mukha ni Lucas na puno ng pagkabigla. Tinakpan ni Luna ang kanyang mukha dahil sa hiya.
Bakit pakiramdam niya ay parang nahuli siyang nagtataksil? Para bang biglang nawala ang mahiwagang epekto, agad na bumalik si Luna mula sa kanyang Wild Wolf mode patungo sa kanyang White Bunny mode, at dali-dali siyang lumapit kay Lucas. Lucas, bakit nandito ka? Naisip ni Lucas na mahirap para sa kanya na magpaliwanag, kaya nagpa siya siyang personal na sabihin kay Molly, ngunit mukhang hindi naman kailangan. Ikaw ba talaga siya? Tumayo si Molly at naramdamang nasa panaginip pa rin siya. Tuwang-tuwa pa rin siya mula nang itulak siya ng kanyang idolo pababa sa kama, at ang huling pangungusap ay nananatili pa rin sa kanyang isipan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Isang babae ang nasa harap niya. Paano ito nangyari? Imposible. Nang makita ni Lucas si Molly na tumitingin kay Luna, hinailan niya si Luna sa likod niya. Dahil naayos na ang hindi pagkakaunawaan, aalis na kami ngayon. Pagkatapos, dinala niya si Luna pababa ng walang alinlangan. Hindi na siya mapigilan ni Molly. Ang idol na matagal na niyang hinahangad na makilala ay sa wakas ay lumitaw sa harap niya, ngunit ang parehong idol ay dinala palayo ng ibang lalaki. Sa labas ng bahay, tumingin si Luna patungo sa direksyon ng kanyang kotse. Sandali, Lucas, ako ang nagmaneho ng kotse ko rito. Ipapadrive ko na lang ito pabalik sa driver. Sa loob ng kotse, nanatiling tahimik si Lucas at nakatikom ang mga labi, halatang galit, at talagang galit na galit dahil doon. Masakit ang ulo ni Luna. Bakit parang nahuli talaga siyang nanloloko? Hey, galit ka ba? Hindi nagsalita si Lucas. Aba, hindi mo ako masisisi. Sinusubukan ko lang linisin ang pangalan mo. Kung hindi mo ako hinalikan sa publiko ng gabing iyon, hindi tayo naintindihan ni Molly. Sinusubukan kitang tulungan, ha? Kung hindi, iisipin talaga ng mga tao na may gusto ka sa mga lalaki at niloloko mo ako. Nanatiling tahimik si Lucas. Babae si Molly. Babae ba talaga ang pinagseselosan mo? Bulong ni Luna. Sa pulang ilaw, biglang natambo si Luna patalikod habang ang kanyang upuan ay nakaayos sa isang nakahiga na posisyon. Bago pa niya namalayan ang nangyari, ang mukha ng lalaki ay nakapatong sa kanya at ang mga braso nito ay nakadikit sa kanyang tagiliran. Ang kanyang tingin at tono ay kakaiba at mapanganib. Oo, kahit babae pa, pareho pa rin. Pagkatapos ay hinalikan niya ang mga labi nito nang mabangis sa kanyang mga labi. Naging berde na ang ilaw at nagsimulang bumusina ang mga sasakyan sa likuran. Itinutulak ni Luna ang lalaki at sinubukang bumangon. Hey, berde na, sino ba ang nagsabi sa akin na huwag gumawa ng kalokohan habang nagmamaneho? Habang nakayuko pa rin sa kanya, dahan-daang pinababa ni Lucas ang paa sa accelerator, saka nagpatuloy sa paghalik. Kusang gumalaw ang sasakyan. Nagulat si Luna nang makita ang tanawin sa labas na mabilis na dumaan. May automatic driving ba ang kotseng ito? Maaari kayang inilagay niya ito pagkatapos ng nangyari noong huli. Ang aking Great Demon King, talaga namang kahanga-hanga. Kabanata 440. Pagdating nila sa bahay, namumula ang mga pisngi ni Luna at base sa kanyang pagmuso, halatang hindi siya masaya. Napadako ang tingin ni Lucas sa bahagyang marka sa maputi niyang leeg na resulta ng pagkawala niya ng kontrol kanina. Hindi ka natutuwa. Agad na tumango ng malakas si Luna. Sino ba naman ang magseselos sa isang babae? Isang araw, kung makita mo ako kasama ang ibang lalaki sa ganoong posisyon, maiinis ka ba? Tahimik na tanong ni Lucas. Ay ikaw at ibang lalaki sa sitwasyon na katulad ng sa akin kanina. Sandali na naisip ni Luna imahe sa kanyang isipan at halos damyugo ang kanyang ilong. Paano ako hindi maiinis? Nang makita niya ang maliit na mukha ng babae na puno ng kilig, kitang-kita na hindi siya naapektuhan ng selos. Kumikislap ang mga mata ni Lucas sa kawalan ng magawa. Ikaw, sige na nga. Tumingin si Luna sa pagod na ekspresyon ni Lucas at dahan-daang lumapit sa kanya. Galit ka ba? Tumingin si Lucas sa kanya ng matalim. Kung galit talaga ako sa'yo, sa tingin mo mabubuhay pa ba ako? Parang sa tono niya, pwede na siyang mamatay sa galit o kung ano paman. Paminsan-minsan lang siyang nakakagawa ng maliliit na gulo dahil sa bug zone ng damdamin, at hindi sinasadyang nakawin ang puso ng mga babae paminsan-minsan. Hindi nagtagal matapos umalis si Lucas, nagtrabaho muna si Luna ng kaunti. Nang siya'y malapit ng makatulog, tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang display ng telepono. Si Molly ito, nakapagpalitan na sila ng numero noon. Bakit siya tumatawag sa ganitong oras? Pinili ni Luna na sagutin ang tawag ng may pag-aalinlangan. Hello, Molly. Luna, natutulog ka na ba? Nakakaistorbo ba ako? Maingat na tanong ni Molly. Walang problema, hindi pa ako natutulog. Hindi na nagpatuloy si Molly. Si Luna na lang ang naglakas loob na magsabi, tungkol sa lahat ng nangyari kanina, talagang pasensya na, ako ang naging dahilan ng hindi mo pagkakaunawa. Mahinang sumagot si Molly, wala kang dapat ihingi ng pasensya. Wala ka naman talagang intensyong magsinungaling sa kahit sino. Sa halip, ako pa nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Salamat sa pagsadyap mo sa akin noon. Matagal ko nang gustong magpasalamat sa'yo ng harapan. Nang marinig ni Luna ang mahiyain at kinakabahang tono ng babae mula sa kabilang linya, kinuskos niya ang kanyang ilong at mabilis na nilinaw ang kanyang lalamunan bago sabihin, ayos lang, maliit na bagay lang naman ang ginawa ko. Luna, may oras ka ba bukas? Muling tanong ni Molly nang may pag-aalinlangan. Bukas, kailangan kong dumaan sa kumpanya bukas.
May pag-uusapan kami ng manager ko at hindi ako sigurado kung anong oras ako matatapos. May, kailangan ka ba sa akin? Sinubukan ni Luna na magtanong. Wala lang yun, wala namang mahalaga. Magkaibigan na naman tayo ngayon, di ba? Alam mo namang hindi ako madalas magkaroon ng maraming kaibigan, kaya gusto lang sana kitang yayain mamili o kumain o kung anuman, okay lang kung busy ka. Mas mahalaga ang trabaho. Sabi ni Molly, halatang hirap na hirap sabihin iyon. Nang marinig niya ang halatang dismayadong tono ng dalaga na nagtatangkang magkunwaring walang pakialam, halos hindi na napigilan ni Luna ang sarili at gusto na niyang agad na sumang-ayon sa lahat. Sa huli, maingat niyang sinabi, magkita na lang tayo kapag pareho tayong may oras. Pagkasabi niya nito, biglang nanahimik ang kabilang linya ng matagal. Napakunot noo si Luna. Hello, Molly, nandyan ka pa ba? Luna, ikaw ba, kinamumuhian mo ba ako? Bahagyang nanginginig ang boses ni Molly. Nang marinig ni Luna ang boses mula sa kabilang linya na parang malapit nang umiyak, nagulat siya at agad na sinabi, syempre hindi. Bakit mo naman iisipin yun? Ako, bueno, pagkatapos ng nararamdaman ko para kay Lucas noong panahong iyon, tayo ay, parang magkaribal sa teknikal na aspeto pero ngayon, ako, wala na talaga akong nararamdaman para kay Lucas. Maniwala ka sa akin, pwede ba, huwag mo akong kamuhian. Dahil sa sobrang kaba ni Molly sa pagpapaliwanag ng sarili, halos hindi na siya makapagsalita sa puntong ito. Total, sanay naman siyang maging mapagmataas at magdala ng magandang respeto, kaya malamang ay hindi pa siya nakakausap ng ganito dati. Dahil sa kakaunti niyang karanasan, hindi niya alam kung paano makipagkaibigan sa isang tao. Para sa isang mayabang at maamong tao na aminin ang kanilang nararamdaman ay isang napakahirap na gawain. Kasabay nito, pinatunayan nito na talagang nagmamalasakit siya kay Luna. Biglang natunaw ang puso ni Luna. Hindi na nag-alinlangan pa, agad niyang sinabi, Molly, hindi naman talaga kita kinamumuhian. Sa totoo lang, gusto talaga kita at gusto kitang kaibiganin. May mga aasikasuhin talaga ako bukas at hindi ko alam kung anong oras ako matatapos. Paano kaya sa susunod na araw? Pwede tayong kumain sa labas, mamili, at manood ng sine. Talaga, hindi makapaniwalang tanong ni Molly at tila nagulat siya. Siyempre, dapat andoon ka, walang palya. Ayos na yun. Sige. Pagkababa niya ng tawag, agad na napaiyak si Luna nang mapagtanto niya kung ano ang ginawa niya, at isinubsob ang mukha sa mga kumot. Buisit, bakit hindi ko napigilan ang sarili ko? Pagod na pagod ang kanyang puso, wala talaga siyang kahit kaunting pagpipigil kapag cute ang kaharap niyang babae. Kinabukasan ng gabi, nagmadaling pumunta si Luna sa Platinum Palace sa sandaling matapos niya ang kanyang mga inaasikaso. Ma'am, oras na para harapin ang Great Demon King. Si Luna mismo ang nagluto ng masaganang handaan, at matapos ang hapunan, ipinaglaban pa niyang siya ang maghugas ng mga pinggan. Sa gabi, matapos niyang patulugin ang Little Bun, agad niyang sinamantala ang pagkakataon para lumapit kay Lucas at imasahe ang mga balikat at binti nito. Nakaupo si Lucas sa sofa, hindi siya tinitingnan at tila abalang-abala sa dokumentong hawak niya, pero sa totoo lang. Lumuhad ang babae sa tabi niya at minasahe ang kanyang mga binti sa tamang lakas. Habang umaakyat ang masahe, paminsan-minsan ay nadadapuan niya ang ilang sensitibong bahagi. Kahit gamitin pa niya ang lahat ng pagpipigil sa mundo, wala na siyang paraan para makapag-focus. Sa wakas, kinurot ni Lucas ang pagitan ng kanyang mga kilay at isinantabi ang dokumentong hawak niya. Hinawakan ng kanyang malaking kamay ang palso ng babae at hinayla siya paitaas, agad na naupo ang babae sa kanyang kandanggen. Sapat na, sabihin mo sakin, ano ba talaga ang pakay mo? Umupo si Luna sa kandanggen ni Lucas at kumurap, sa kamahina niyang sinabi habang nakatitig sa kanyang mga daliri na parang iyon ang pinaka-interesanteng bagay sa mundo, Big Boss, paano mo nalaman na may problema? Sinulyapan siya ni Lucas nang walang emosyon sa mukha. Masyado kang sabik at sobra ang pag-aasikaso mo. Binalot ng malamig na pawis si Luna at dali-dali niyang ipinagtanggol ang sarili. Ano, hindi totoo yan. Wala akong masamang intensyon, okay. Niyakap ni Lucas ang dalaga habang relax itong nakahiga sa sofa, saka nagtanong, ano nga ba iyon? Nahirapan si Luna na piliin ng mabuti ang kanyang mga sasabihin. Well, wala naman talaga, yun lang, makikipagkita ako kay Molly, para mamili at kumain bukas. Kung tama ang pagkakatanda ko, nakipag-appointment muna ako sa iyo, malungkot na itinuro ni Lucas. Tama, pasensya na. Naalala ko lang ito pagkatapos kong pumayag sa kanya ng masyadong mabilis, pero pumayag na rin ako. Hindi ko na talaga kayang bawiin ang mga sinabi ko, kaya. Pero, kaya mo ba akong samahan? Malungkot na tinitigan siya ni Lucas sa puntong ito. Mabilis na ipinulupot ni Luna ang mga braso sa leeg niya at humajijek sa baba nito na parang pusa. Siyempre, kaya ko yan sa'yo. Si Molly ay isang tagalabas pero ikaw ay isang tagaloob. Mas malapit tayo sa isa't isa, di ba? Maaari bang tumanggi si Lucas? Nanigas ang mukha ni Lucas at mariing pinagdiinan ang kanyang mananipis na labi, saka malamig na sinabi, oo. Agad na kinagat ni Luna ang kanyang baba na parang masayang munting pusa at sabi, alam kong ako ang pinakamahal ni Big Boss. Walang magawa si Lucas sa nakita niyang pilyong mukha ng dalaga. Sa sobrang pagpapalayaw niya rito, sino pa ba ang maaari niyang sisihin?
Gayunpaman, nang maisip niya na ang ganoong kapilyuhan niya, parang isang layaw na bata ay halos sa kanya lamang ipinapakita, labis siyang nasiyahan. Maaari mo siyang makilala, pero hindi ka pwedeng gumawa ng anumang labis. Sa wakas ay sinabi ni Lucas ang kanyang mga kondisyon ng may seryosong ekspresyon. Malinaw na tinutukoy niya ang insidenteng itinulak niya si Molly sa kama noong isang araw. Ma'am, huwag kang mag-alala, talagang hindi ko gagawin yun. Sa totoo lang, normal lang na maging malapit ang mga babae sa isa't isa, kaya hindi mo kailangang mag-alala ng husto. Walang posibilidad na magkagusto ako sa mga babae, sabi ni Luna. Hindi nagsalita si Lucas, tiningnan lang niya ito at halatang naghihinala. Nang mapansin niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon ni Lucas, pumikit si Luna, saka itinulak ang lalaki papunta sa sofa. Hininaan niya ang boses para sabihin, naguguluhan ka pa rin ba kung lalaki o babae ang gusto ko? Hinawakan ni Lucas ang likod ng ulo niya at hinalikan siya ng mariin. Kailangan kong malanawan.